Huwag mo kong hanapan ng mga bagay na hindi mo rin magagawa para sa akin. Yan yung mga normal nating mga nakasanayan sa mundong ibabaw. Yung bang mahilig tayong maghanap ng mga kakulangan na kung tutuusin, guilty din tayong lahat. Minsan, tayo din, hindi natin na ibibigay yung mga gusto nating mangyari o yung gustong ibigay sa atin ng ating kapwa-tao. Kaya, yaan ang isa sa mga natutunan ko sa mundong ibabaw. Ang huwag masyadong magpaghanap kasi minsan ang mga hinahanap nating bagay sa ibang tao ay hindi din naman natin kayang ibigay sa kanila. Kasi yun nagiging normal o yun ang pamantayan ng mundo. Yung bang pag may ibinigay ka, kailangan mamintay ka ng kapalit. O kung ikaw mismo ang humingi at binigyan ka, hirap na hirap ka nang ibalik ito. Yan ang ating pag-uusapan ngayon dito sa aking My Journal in Motion sa Love, Life, Me, Myself, and I, Miss Alexander YouTube channel. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. In short, huwag mo kong hingan ng mga bagay na ina-expect mo sa akin, pero hindi mo naman kaya rin gawin at magsakripisyo alang-alang sa pinagsamahan natin. Vice versa, ganun din. Dapat hindi rin ako mag-expect sa iyo ng mga bagay na hindi ko rin naman nagawa sa iyo nung ikaw ay nangangailangan. Ganyan ang pamantayan ng mundo, suklian ng kabutihan, pero pagdating na sa tunay na patakaran, lahat tayo ay sumasablay. Totoo naman, ang pamantayan ng mundo, pag may natulungan ka, hintay ka ng kapalit o nag-iintay ka ng sukli. Pero minsan, hindi ka rin naman nakatulong. Kumbaga, hindi mo rin naman siya inalala nung panahon siya ay nangangailangan. Pero ngayon, na ikaw ay nangangailangan, nag-iintay ka ng kanyang pagtulong. Hindi ba tayo ay guilty sa ganitong pamantayan? In short, qualified tayong lahat sa pagkukulang ganito. Yung kakulangan natin sa pangunawa at pagkakaintindi ng tunay na pamantayan ng ating buhay na kinakalakaran. Lahat naman tayo very much qualified na kasi nga lahat tayo guilty kasi selective tayo. Kung sino lang yung nakatulong sa'yo, yun lang ang tutulungan mo. Kung sino lang yung inaasahan mo na tutulong sa'yo, hindi nga tumulong sa'yo kasi hindi ka naman tumulong yung panahon na siya ang nangangailangan. Kaya doon tayo nagkakaroon ng tinawag na selection. Siniselect lang natin yung mga magagandang nakatulong sa atin. Hindi natin naintindihan baka anong paghingi natin ng tulong sa kanila kaya hindi tayo natulungan. Mismo sila ay may pinagdaraanan. Dapat gano'n natin lalawakan ang ating pag-iisip. Kasi hindi lang ikaw ang may pinagdadaanan. Sa mundong ibabaw, lahat tayo ay may kakulangan at mga problemang pinagdaraanan. Tandaan niyo yan, it's true enough. Kung mapera kang tao o kilala kang tao, marami sa iyong dinidikit. Kilala ka, tanyag ka, dahil may pera ka at may tinatawag kang ang rich and famous. Kasi napapakinabangan ka, pero tandaan mo, nakikita ang tunay na mga tao, tunay na kaibigan, kung nandun ka sa ibaba ng iyong pinagdaraanan, na nandyan sila para sa iyo. Yun ang talagang taong maaasahan. Hindi yung mga nakapaligid sa iyo ngayon dahil nakaaangat-angat ka. Yan ang tao nga selective. Kung sino ang nakakatulong, siyang parating nakabuntot. Talaga naman nakakapagdamdam yung tunay na pamantayan ng mundo. Ganun talaga
parang salit-saling lahi lang yan. Hindi lang ikaw nakakaramdam. Dekada-dekada na, hinihenerasyon na yan. Kaya huwag kang magdaramdam kung ito iyo ngayon pinagdaraanan. Kasi, sabi ko nga sa inyo, lawakan nyo ang isipan nyo para hindi kayo nagsisimpimiento di asukal o yung nagsiself-pity. Diba? Ganyan ang pamantayan ng mundo. Kaya dapat i-accept na lang natin yan. Dahil isa yan sa nakagaang ng pakiramdam ko. Yung tanggapin mo kung ano ba yung talagang ikot ng mundo para sa atin. Kasi diba, tulad ng sinabi ko, pag may pera ka, tanyag ka, kahit sino ka pa, lahat yan, kilala ka. Kahit ka, dinidiluhan ng iyong lahi, ikiklaim ka na kamag-anak ka nila. Pero pag wala ka, etsa puwera ka. Yan ang realidad ng buhay natin dito sa mundong ibabaw. Kaya nga, ang nasabi ko, kung hindi ko qualified sa pangangailangan nila, hindi ka nila maaalala. Dahil yan ang nakasanayan na sa mundong ibabaw. Kaya makakapagpagaang sa iyo kung i-accept mo at lalawakan mo ang isip mo sa pagtanggap na ang buhay parang life joke. Kasi ang mundo parang ano yan survival of the fittest. Kahit sino ka pa. Diba, naging issue nga kung aalagaan mo ang mga magulang mo sa pagtanda nila Diba, naging issue yun, tandaan nyo. Pero, ang pagmamahal ay nagmumula sa ating poong may kapal. Dasal-dasal lang para parati tayong kinakapitan ng magaganda at magaang na pamumuhay. Dahil siya lamang ang nagbigay at nagpadama ng tunay na pagmamahal at pagmamalasakitan, hindi ang taong nakakaharap natin dito. Ipagdasal natin na makita natin ang ating Panginoon sa ating kapwa-tao. At parati mong pagkakatandaan, nasa mundong ibabaw pa tayo, kaya lahat tayo ay sinusubok. Minsan may mga tao talagang nandyan para tumulong. Mayroong mga taong bukal sa kanila ang pagmamahal, ang pagtulong, ang pagmamalasakit. Yun ipagdasal natin na ma-encounter natin sila sa ating oras na pangailangan. Diba? Kasi may mga tao talagang likas, mabait, mapagmahal at mapamalasakit. Yan ang ating idulog sa ating poong may kapal na sila'y may encounter natin sa ating pang-araw-araw sa buhay nito. Tandaan, ang pagmamahal ng tao ay limitado. Ang pagmamalasakit ng tao ay kalkulado. Pero kung idudulog nito sa ating poong may kapal, ang kanyang pagmamahal at pagmamalasakit ay umaapaw. Dahil siya ang naglalang sa atin, hindi niya tayo pababayaan. Ang pagdarasal ng paulit-ulit, maraming biyaya ang kakapit. O ayan, sa maikling minuto ng ating paghuntahan, kahit papaano, dinaidulot naman ako sa inyo na kahit sa maglit lamang, gumangga ang ating buhay. Na lahat naman tayo may pinagdaraanan, pero kahit papaano ay gagaan sa ating pag-uusap ng tungkol sa ating ikagagaan dito sa mundong ibabaw. O ayan, thank you for watching and please don't forget to subscribe, share, like, and comment to my video. And thank you very much for watching and God bless.